At sa nakaraan nating kwento, hinubad ng ating bida ang kanyang balabal at ngumiti. Sa seryosong tinig, sinabi niya ang kanyang pangalan, Henry Morris. Malakas niyang ipinahayag na dumating siya upang magpatala sa militar. Nagulat ang kapitan ng gwardya sa kanyang sinabi ni Henry na nais niyang gampanan ang kanyang marangal na tungkulin. Sinabi ng kapitan ng gwardya na hindi niya inaakala na kung kailangan ito ng tagapagmana ng baron. Ngunit may ningning sa mata ni Henry nang sabihin niyang tiyak na nais niya lang magsilbi at magbigay ng suporta. Maya-maya, sa loob ng silid ng pangangasiwa, dumating ang isang lalaki na may dalang mga papel at sinabing napatunayan niyang tunay ang kanyang mga dokumento. Itinuro niya ang sundalo at sinabi niyang sundan ito ni Henry, at ang kanyang mga dokumento ay iiwan muna sa kanya. Tumango naman si Henry sa lalaki bilang tugon. Sinunod ito ni Henry, habang iniisip na ang taong dapat niyang makilala ay isang simpleng commander. Habang naglalakad, hindi na siya lumingon pa, ngumiti siya, ramdam ang magandang kutob. Pagpasok sa isang silid, sumaludo ang gwardya sa commander at ipinakilala siya ng gwardya bilang si Sir Henry. Sinabi ng commander sa gwardya na iwan na silang dalawa. Lumapit ang commander kay Henry Morris, nakangiti, at tinanong kung siya nga ba ang anak ni Baron Hans. Matapos tumugon ni Henry ng "Oo", sinabihan siya ng commander na huwag nang tumayo at umupo na lang, kaya agad siyang naupo. Umupo rin ang commander sa harapan niya at tinanong siya tungkol sa kanyang paglalakbay. Napansin ng commander na kakaiba ang ating bida dahil karamihan sa mga tao ay iniiwasan ang lugar na iyon. Sa seryosong boses, tinanong ng commander kung bakit niya nararamdamang kailangang tumulong dito sa kagubatan ng kasamaan. Sinimulan na ipaliwanag ni Henry na dito niya matututunan kung paano gamitin ang kanyang aura sa pamamagitan ng patuloy na pakikipaglaban sa malalakas na kalaban, kaya pinili niya ang lugar na ito. Napatawa ang commander, hinampes ang kanyang tuhod, at sinabing gusto niya ang katapatan ng binata, at sinabi niya na hindi sapat ang lakas lang para mabuhay. Matibay na sumagot si Henry Morris na handa siya para rito. Sa malaking interes sa ating bida, tinanong ni Commander Asylon kung ano ang kaya niyang gawin. Upang subukin siya, hinugot ng commander ang kanyang malaking espada. Itinutok niya ito kay Henry at sinabing kahit sinong hangal ay maaaring matutunan ang eskrimador ng imperyo. Habang umaatake, sinabi niyang ang isang mandirigma ay naiiba sa isang hangal batay sa kung gaano niya pinaghirapan ang kanyang kasanayan. Napangalit ng ngipin si Henry, inihanda ang kanyang sarili, hinugot ang kanyang espada, at ginamit ang spell na Magic Armor na epekto. Bahagya niyang napigilan ang malakas na paghampas ng espada ng commander, na ikinagulat ito ni Commander Asylon at napaisip kung paano niya ito napigilan. Habang pinagmamasdan ang espada ng binata na hamarang sa kanyang tabak, nanginginig na tinanong ni Henry kay Commander Asylon kung sapat na ba ang patunay na ito. Inilagay ng commander ang espada sa kanyang balikat, at inaming hindi niya inaasahan na magagawang pigilan niya ang kanyang pag-atake. Ngunit bago pa niya masabi ang mga salitang iyon, bigla siyang umatake ulit, labis na ikinagulat ito ni Henry. Bagaman ginamit muli ng ating bida ang kanyang magic armor, at sa sandaling iyon napagtanto niya na nababaliw na ang commander. Sa malakas na paghampas ng commander, ay nagawa ng ating bida na muling tanggapin ang atake. Hindi pa rin nakontento si Commander Asylon, gusto niyang subukan pa ng ilang beses, subalit, pinagsabihan siya ng isa sa mga tauhan niya na itigil na niya ang laban dahil masyado na siyang sumusobra. Masayang tumawa ang commander at sinabing kakaiba ang ating bida, at hindi tulad ng iba, kayang-kaya niyang humawak ng espada. Ang isang babaeng tauhan ay namangha na nagawa ni Henry na harangin ang dalawang atake ng commander at tinawag siyang isang bagong halimaw sa kanilang hukbo. Tinanong ni Asylon si Henry kung bakit niya isinuko ang kanyang posisyon sa akademya para sa anak ng kanyang ginang. Walang pakialam na sumagot si Henry na wala siyang nakikitang kinabukasan sa akademya. Pagkatapos,
Tinanong niya ang commander kung totoo bang pinatay ang tinatawag na huling bayani ng imperyo, at seryosong dagdag pa niyang sabihin na siya ang huling pinagmumulan ng hustisya, naniniwala siyang babagsak ang imperyo sa pagdanak ng dugo at kaguluhan. Biglang naging seryoso ang mukha ng commander, hindi siya natuwa na pinangalanan ng ating bida ang traidor na si Henry Morris sa kanyang harapan, matapang na sinagot ni Henry na inialay din niya ang kanyang buhay sa imperyo. Hindi sa isang tao lamang, nagkaroon ng sandaling katahimikan, tinitigan siya ng commander ng maigi. Pagkatapos ay biglang malakas na napahalakhak ang commander kay Henry, napangiti ito at sinabing tama si Henry at gusto niya ang ganitong klase ng pag-uugali. Kinumpirma rin ni Asylon na may kaguluhan sa imperyo, at sinabing tama ang desisyon ni Henry na talikuran ang akademya na ngayon ay pinapatakbo ng pamilya Forearm. Napagtanto ni Henry kung tinutukoy ng commander ay si Kingston Forearm. Sa kuryusidad ay tinanong niya ito kung si Kingston Forearm ba ang namumuno sa akademya, at nagtataka kung bakit hindi na si Sir Vahold ang namumuno. Ipinaliwanag ng commander na hindi pa ata alam ni Henry ang balita, sinabi niya na umangat si Kingston sa pagiging Grandmaster at si Vahold ay nagretiro. Naalala niya si Vahold, ang berdugo na pumatay sa kanya sa nakaraan, at napapaisip si Henry kung bakit ito nagretiro. Pinaliwanag ng commander kay Henry na simula na ang Forearm ay kinuha ang kontrol sa akademya, na dungisan ang pribilehiyong makapasok sa akademya. Hinawakan niya si Henry sa balikat, at opisyal na tinanggap siya ni Commander Asylon bilang isang tagapagsanay sa Fort Callivan. Aakuhin niya ang buong responsibilidad sa kanya at palalakihin siya ng maayos. Masayang-masaya siya at inanyayahan si Henry na simulan na sa pangalawang pagsubok. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit sinusubok pa siya ni Asylon, kaya sinabi ng commander na may isang bagay siyang ipapakita na interesante sa kanya. Dinala siya ng commander at ang babae niyang tauhan sa isang kakaibang pader na may mga palamuti. Tinawag niya ang babaeng tauhan sa pangalan na Tini, inutusan niya itong pindutin ang isang bahagi ng pader. Sumunod si Tini sa utos ng commander at sinimulan pindutin ito. Bumukas ang isang lihim na daanan pababa ng hagdan, habang bumababa sila, hindi mapigilan ni Henry na magtanong kung bakit sila bumababa. Ngumiti ang commander, at sinabing ipapakita niya ang isang bagay na kawili-wili sa kanya. Nang makarating na sila sa ibaba, inutusan ulit ni Commander Asylon si Tini na buksan ang pader. Pagbukas ng pader, isang silid ang bumungad sa kanila at sa loob nito ay may isang demonyo na nakatayo. Nagulat si Henry, isang demonyong lilang Gehenna ang nasa loob nito. Tinanong si Henry ng commander kung unang beses pa lang ba ng ating bida na makakita ng demonyo. Sa pagkausisa ay tinanong ni Henry sa commander kung siya ba ang humuli sa demonyo. Sinabi ni Asylon na ito ang huling pagsubok, at kung malalampasan ito ni Henry, lubos na siyang maniniwala sa kakayahan niya. Hindi maintindihan ni Henry ang dahilan ng commander at kung bakit siya hindi nag-iingat. Tumugon siyang nauunawaan niya ito, at tinanong kung kailangan niya lang ba na talunin ang demonyo. Sinagot siya ng commander na tama at gusto niyang makita kung hanggang saan ang tunay na lawak ng kanyang talento, at kung paano siya lumaban. Tiningnan ni Henry ang kanyang espada na may basag, naisip niyang napakatuso ng commander, kahit pagod pa rin mula sa naunang laban, naunawaan ni Henry ang plano ng commander, inaktibo niya ang kanyang magic armor, at inihanda ang sarili sa pangalawang pagsubok, habang nanunood ang commander ng may matinding interes. Nag-aalinlangan si Tini kung tama ba ang ginagawa nila. Hinawakan niya ang dibdib nito na malakas na tumitibok sa kaba. Dahan-daang lumapit si Henry sa demonyo na may pulang naglalagablab na mata. Napansin siya ng halimaw at biglang nagalit. Napatingin siya sa sahig, ang kanyang paa ay nasa loob ng isang enchanted circle. Dahil dito, natuklasan siya ng halimaw, bigla itong lumundag at umatake sa kanya. Mabilis na nag-react si Henry, inaktibo ang bilis niyang epekto gamit ang spell na haste. Tumalon palayo ang ating bida, at malakas na sinalpok ng halimaw ang sahig. Sa pagdulas niya paatros, sumugod na agad sa kanya ang galit na demonyo.
Ayaw niyang bigyan ito ng pagkakataon kaya siya mismo ang sumugod gamit ang espada, buong lakas niyang tinaga ang katawan ng halimaw. Subalit, nakangiti lang ito, tinutuya ang pag-atake ni Henry, sinubukang hulihin niya ng mabilis ang ating bida sa mabilis na paghampas ng matutulis nitong kuko. Ngunit, napangiti si Henry, hindi kayang tapatan ng hangal na halimaw ang bilis niya, at naisip na sapat na ang pagpapanggap na ito, sinubukan kagatin ng halimaw ang ulo ni Henry, gamit ang kanyang kaalaman, ginamit niya ang circle steps, upang lituhin ang halimaw, bago pa man namalayan ng halimaw, nasa likod na niya si Henry at handa ng umatake, mabilis niyang tinaga ang likod ng lilang Gehenna, tinanggal ang mga matitigas nitong sungay sa likuran. Bumagsak sa sahig ang talunang halimaw, kinuha ni Henry ang sungay nito bilang tropeo, napangiti siya, patunay na matagumpay niyang napagtagumpayan ang pagsubok. Inihagis niya ang sungay sa direksyon ng commander at ni Tini, at tinanong ni Henry sa commander kung dapat niya na bang tapusin ang buhay ng halimaw. Napangiti si Asylon sa kasiyahan, hindi niya inaasahang magagawa ito ng ating bida ng ganoon kadali. Tinanong niya kay Henry kung paano niya nalaman na ang mga sungay sa likod ng demonyo ang kahinaan nito. Sa seryosong tono, walang emosyon na sagot ni Henry Morris na sumunod lang siya sa kanyang kutob. Ipinaliwanag niya na masyadong matigas ang balat ng demonyo, kaya inisip niyang tama lang na atakihin ito sa mga sungay. Maingat na tiningnan ni Commander Asylon at ni Tini si Henry, hindi makapaniwala na intuwisyon lang pala ang ginawa ng ating bida. Tinanong ni Henry kung may iba pa siyang kailangang gawin na pagsubok, malungkot na napabuntong hininga ang commander at sinabing yun na ang lahat, wala na siyang ibang maiaalok sa kanya ngayon. Inutusan niya si Henry na maghanda para sa pagsasanay at sinabing siya na ang bahala sa paglilinis ng lugar. Humingi ng paumanhin si Tini sa commander at sinabing nagsimula na ang pagsasanay. Sumagot ang commander na ayos lang iyon at wala namang problema kung isasama si Henry sa ibang grupo, at kung ano man ang kulang niya, maaari niyang balikan sa kanyang libreng oras. Yumuko si Henry bilang pasasalamat kay Commander Asylon sa pagtanggap sa kanya sa pagsasanay. Ngumiti ang commander at sinabing hindi na kailangang magpasalamat dahil nararapat lang ito para sa kanya. Sa seryosong tono, idinagdag ng commander na hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Bago umalis, tinanong ng commander kung umiinom ba siya ng alak, tumugon si Henry na umiinom siya minsan pero hindi niya talaga ito hilig. Napangiti ang commander at nagtanong kung gutom na siya, sabay alok na ililibre niya siya ng hapunan. Makalipas ang ilang sandali, natawa si Commander Asylon habang hawak ang isang bote ng alak, sinabi niyang alam niyang hindi marunong uminom si Henry. Umiinom siya ng alak ng sunod-sunod at patuloy na nagkwento ng kanyang mga nakaraang laban. Habang nakikinig si Henry sa mga kwento ng commander, napapabuntong hininga na lang siya at sobrang naiinip. Ginamitan niya ng mahika ang commander upang patulugin ito, ngunit kahit inaantok na, patuloy pa rin sa pagyayabang si Commander Asylon tungkol sa kanyang mga nagawa at kung paano siya kinatatakutan ng lahat. Hindi na matiis ni Henry ang daldal ng commander at nagmakaawa siyang itigil na nito ang mga kwento. Kinabukasan sa loob ng karawahe, naramdaman ni Tini ang awa kay Henry dahil hindi siya pinatulog ng commander. Ngunit sinabi lang ni Henry na ayos lang yun sa kanya, humagik-gik naman ng tawa si Tini. Dagdag pa ni Henry mas dapat kaawaan si Tini dahil araw-araw niya itong naririnig. Biglang naalala ni Tini ang isang bagay at sinabi niyang muntik na niyang makalimutan ibigay ang ilang papeles kay Henry. Nang makuha, tinanong ni Henry kung ano ito. Ipinaliwanag ni Miss Tini na nagsimula na ang semestre, kaya kinulekta niya ang mahahalagang impormasyon na maaaring na-miss out niya. Ngumiti at nagpasalamat si Henry. Agad niyang binasa ang hawak na mga papeles. Makalipas ang ilang sandali na pagbabasa, ibinalik niya ito kay Tini at sinabing tapos na siyang basahin ang lahat. Nagulat si Tini, hindi siya makapaniwala na natapos niya ito agad. Sinabi ni Henry na na-memorize na niya ang lahat dahil maganda ang kanyang memorya.
Napagtanto ni Tini na tama ang hinala niya na si Henry ay isang tiyak na prodigy. Biglang sumingit ang kutsero at ipinaalam na nakarating na sila sa lugar ng pagsasanay. Pagkababa ng karwahe, nagpaalam si Lady Tini at binati ng good luck si Henry at sinabi na magkikita na lang sila sa susunod. Pagpasok sa gusali, sinalubong siya ng isang opisyal na inutusan siyang lumapit sa mesa kung saan nakaupo ang isang awtorisadong opisyal. Ipinaliwanag ng opisyal na dapat niyang gamitin ang salitang, opisyal, kapag nakikipag-usap sa mga nakatataas sa kanya. Dagdag pa niya, dahil baguhan pa lang si Henry, dapat siyang maging magalang sa mga nauna at matagal na sa kampo. Sa loob-loob ni Henry, natuwa siya dahil sa wakas ay mararanasan na niya ang maging isang tunay na sundalo. Tinawag niya ang opisyal, at sinabi na may itatanong siya sa kanya. Tinanong niya kung ang unang semestre na na-miss out niya ay kung puro pangunahing edukasyon lang. Sumagot ang opisyal ng oo, at ipinaliwanag na pagkatapos nito, may mas malawak na pagsusulit upang subukin ang natutunan nila. Tinanong ni Henry kung ano ang mangyayari kung hindi niya maipasa ang pagsusulit. Sa walang emosyon na boses, sagot ng opisyal, hindi pa yon nangyayari. Humingi ng paumanhin si Henry sa pagiging makulit, ngunit humingi siya ng pahintulot na kunin ang pagsusulit ngayon. Nagalit ang opisyal at tinanong siya kung paano niya ito maipapasa kung hindi pa siya nagsasanay. Inakusahan siya ng opisyal na nagmamagaling at iniisip na mas magaling siya kaysa sa ibang sundalo. Agad na itinanggi ni Henry ito, ipinaliwanag niya na nagsanay na siya mismo kay Commander Asylon at kung pumasa siya ngayon, maaaring hindi na niya kailangang kumuha ng anumang dagdag na pagsasanay sa edukasyon. Napaisip ang opisyal, kung personal siyang sinanay ng commander, at napagtanto na baka talagang may kakayahan nga ang ating bida. Pumayag ang opisyal ngunit binigyang diin na dahil siya ay isang kadete, ang ganitong aksyon ay hindi angkop, kung mabigo siya sa pagsusulit, bibigyan siya ng mabigat na parusa. Tumango si Henry bilang pagsang-ayon at nagpasalamat sa opisyal sa pagbibigay ng pagkakataon. Mataas ang tingin ng lalaki sa sarili at may mapanuksong ngiti habang naghahanda ng isang espesyal na pagsusulit para kay Henry Morris. Makalipas ang ilang sandali, naupo si Henry sa kanyang mesa, nakalatag sa harap niya ang mga test papers. Habang pinapaikot ang hourglass, pinaalalahanan siya ng opisyal na dapat niyang ipasa ang natapos na sagot kapag natapos ang oras. Nilapag na ng opisyal ang hourglass at sinabi kay Henry na simulan na ang pagsusulit, tumingin ng may kumpiyansa si Henry sa mga tanong at napagtanto niyang hindi naman ito mahirap. Kinuha niya ang panulat at sinimulang sagutan ang mga katanungan ng sunod-sunod, matapos sagutan ang lahat, tinawag niya ang opisyal at sinabing tapos na siya, na labis na ikinagulat ng opisyal. Hindi makapaniwala ang opisyal, hindi pa man lumilipas ang kalahati ng oras, natapos na ni Henry ang pagsusulit. Maingat niyang sinuri ang mga sagot at nagulat nang makitang perpekto ang lahat, nagsimulang magsalita ang bayani at sinabing nag-aalala siya dahil parang masyadong madali ang pagsusulit. Sinabi ng opisyal na magsisimula ang pagsasanay sa tanghali kaya maaari muna siyang magpahinga, at kung may mga tanong siya, maaari siyang lumapit sa opisina ng administrasyon. Habang umaalis si Henry sa silid, napaisip ang opisyal, ngayon niya lang lubos na naunawaan kung bakit binibigyan ng espesyal na pagtrato si Henry. Labis siyang nagulat na ang mga tanong na nagpapahirap sa mga nakatatandang opisyal ay nasagot ng isang kadete ng walang kahirap-hirap. Dinam-alayan ni Henry na naging usap-usapan siya sa buong kampo ng pagsasanay. Pagkatapos ng tanghalian, tumayo si Henry Morris sa entablado kasama ang isang opisyal sa harap ng ibang mga kadete. Hiniling ng opisyal na ipakilala niya ang sarili, malakas at buong kumpiyansang sinabi ni Henry ang kanyang pangalan at masaya niyang binati ang lahat, nagpalakpakan ang ibang mga kadete para sa kanya. Ipinahayag ng opisyal ang pagsisimula ng close combat na pagsasanay at sinabing si Kadete Henry ang magsisilbing halimbawa para sa araw na iyon. Ipinaliwanag ng opisyal na dahil unang araw pa lang ni Henry, kailangang suriin ang kanyang kakayahan, agad tumugon si Henry na naiintindihan niya ito.
Hindi na sila gagawa ng bagong pagsubok at ito ay tulad pa rin ng dati, susundin nila ang tradisyonal na paraan. Kaya magkakaroon ng isang laban ng isa laban sa isa sa pagitan ng ating bida at ng ibang kadete. Habang maingat na tinitingnan ni Henry ang opisyal, sinabi niya sa lahat ng kadete na ang sinumang mananatiling nakatayo sa laban ay siyang mananalo, hanggang sa matalo ang lahat ng kalaban. Ipinakilala ng opisyal ang unang kalaban, si Kadete Need, at tinawag ito upang lumaban. Tumayo si Henry Morris sa harapan ni Need, handa na para sa kanilang laban. Nagulat si Need sa posisyon ng pakikipaglaban ni Henry, hindi ito ang pinakamainam na postura. Dali-daling sumugod si Need, sigurado siyang madaling matatalo si Henry, pero bago pa siya makapagsimula ng atake, isang kamao ang dumating sa kanya sa bilis na kidlat. Huminto ang kamao ni Henry mismo sa harap ng mukha ni Need, isang suntok mula sa kanyang kaliwang kamay. Sa parehong sandali, gumamit ang ating bida ng kanyang kanang kamay upang bigyan si Need ng isang malakas na suntok sa leeg. Napapikit sa sakit si Need dahil sa epekto ng impact, napaikot siya sa ere at bumagsak ng padapa sa lupa. Hindi makapaniwala ang ibang mga kadete sa kanilang nasaksihan, tila imposibleng nangyari yun. Nawala ng malay si Need, na lalo pang nagdulot ng gulat sa lahat, maging ang opisyal ay nabigla. Si Need ay isa sa kanyang pinakamahusay na manlalaban, ngunit natalo siya sa isang suntok lamang ni Henry, na puno ng pagdududa at pagkagulat ang opisyal, at napapaisip kung sino nga ba talaga ang bastardong ito, bagaman hindi niya gusto ang kayabangan ni Henry. Tinawag niya ang susunod na kadete para sa isa pang laban.